may inihain kami na panukalang batas na yung isa po ay para sa kagyat na kaginhawaan. Ito po yung panukalang batas na tanggalin ang IVAT sa langis. Mga tricycle driver, nararalam namin at nauunawaan namin kung gaano kalaking pasanin ang pagtaas ng presyo na inilalagay natin para tayo mabuhay sa araw-araw, bumibili tayo ng krudo. At ito po ang panukala namin na sana man lang ay magbigay ng relief o kaginhawaan sa kagyat, tanggalin ng IVAT. Alam niyo ba, pag bumibili kayo kasi ng krudo, may dagdag yan na 12% doon sa presyo. At ang sinasabi ng pamahalaan, yung 12% daw na yan, diyan kasi kinukuha yung buwis na para daw pondo, ibabalik naman daw sa mamamayan sa mamamagitan ng serbisyong panlipunan. Nararamdaman niyo ba ito na ibinabalik sa atin? Kaya po, binawasan pa nga nila ang budget sa ospital. Binawasan pa nga nila ang budget sa mga pabahay. Sino po ba rito ang nakakaranas ng demolisyon? Sino ang nakakaranas ng hindi makatuwirang relokasyon? Pagkatapos, sasabihin nila na para daw sa serbisyong panlipunan ang kinokolektang IVAT. Isa pong malaking kalokohan yan. Kaya po, hindi kami nagpakasapat sa panukalang batas na ito. Nakita namin na sa pangmatagalan, ang mas nararapat ay isang batas. Isang batas na magbabasura sa Oil Deregulation Law. Ano ba ang ibig sabihin ng pag-iral ng batas na ito? Ang ibig sabihin yan, wala pong pakialam ang pamahalaan kahit magpakabundak ang mga malalaking kartel ng langis sa kanilang pagpipresyo. Yung pong tinatawag na overpricing, yung sobra-sobrang tubo, bilyon po yan. Ang bilyon ay 1,000 milyon. Ganyan po kalaki ang pinagpapasasaan ng iilan. Yung Shell, Caltex, Petron, at Total. Yan po ang kartel na humihigop ng malaking tubo dahil sa Oil Deregulation Law. Wala pong hawak ang ating pamahalaan kung anong presyo ang gusto nitong mga negosyanteng ito. At sa pangmatagalan din, mayroon kaming panukalang batas. Yung pong pagtitiyak na hindi tayo aasa sa pakikialam ng dayuhan. Hindi tayo aasa sa mga negosyanteng dayuhan. Kaya ang amin pong higit na estratehiko na panukalang batas, dapat isabansa ang industriya ng langis. Ano ang ibig sabihin nito? Dapat po ang ating gobyerno mismo ang mag-isip. Saan ba tayo kukuha ng langis sa ating likas na yaman? Alam niyo po ba, sa kagyat, mayroon naman tayong pagkukunan na pwede kahit 10 taon. Pero ngayon, yung pong malampaya, ngayon po ang nakikinabang ay dayuhan. Kasi nga hindi hawak ng ating gobyerno ang industriya ng langis. Kaya yung amin pong panukala na sa pangmatagalan, marapat lamang na ang likas na yaman ng Pilipinas ay para kanino dapat? Sa mga Pilipino. Hindi para sa dayuhan o sa iilang pirasong Pilipino na nagpapakabundat at nagpapasasa sa yaman, sa dugo at pawis ng iilan. Ngayong araw na ito po, tinatawag po natin itong kilos protesta. Ang mga makabayang kongresista, Gabriela Women's Party,
ang Bayan Muna, ang ACT Teacher, ang Kabataan Party List, at ang Anak Pawis. Kami po ay nasa iba't ibang lugar ngayon. Sabay-sabay po ito na ginagawa para ipakita ang pakikiisa ng inyong mga progresibong kinatawan. Dahil ang bitbit po namin ay ang interes ng nakakarami. Kami po sa Gabriela Women's Party, ang aming pong panawagan, babae, bata, bayan, ipaglaban. At pag sinabi po natin yan, walang issue ng bayan na hindi apektado ang kababaihan. Kaya kami po ay kaisa ninyo, kaisa ng iba't ibang sektor na nagtatanggol sa interes ng nakakarami. Muli po, magandang umaga. Ituloy po natin ang laban. Nasa inyo po ang lakas, nasa inyo po ang katiyakan ng tagumpay ng ating laban.